Isa na namang mapagpalang oras sa ating lahat mga minamahal na mga kababayan. Welcome po muli sa ating YouTube channel, Talks with Glenn. Itong ating pong YouTube channel ay isang channel na kung saan atin pong matutunghayan ang mga update tungkol sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Kaya kung ikaw ay bago pa lamang, mag-subscribe na, iset ang notification button sa all nang sa ganun ikaw ay maging updated. Ayan, sa hapong ito mga minamahal na mga kaibigan ay ating pag-uusapan sa pinakamabilis na panahon ang update sa atin pong pangyayari sa loob sa labas ng ating bansa, lalong-lalo na sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kamakailan nga lamang mga minamahal na mga kaibigan ay ating nalaman na ang Russia ay pinaputukan ng Ukraine ng missile dahil ito sa utos at approval ng Pangulong Biden. At ayun nga ang missile na iyon ay galing or tulong ng UK. Kaya nga ating titignan sa hapong ito, makikita natin una ay nagkaroon ng isang pagpupulo na ginawa at ito ang bali-balita na ang Pangulong Vladimir Putin ay nagbigay ng isang warning sa UK after launching IRBM missile at Ukraine. Sabi dito, Putin has revealed that forces carried out a strike with a new medium-range ballistic missile in Ukraine today as a test. He warned the West that Moscow could strike the military installation of any country whose weapon were used against Russia. So, mainit ang salita ng leader ng Russia sa pangalan ni Mr. Vladimir Putin na ang bansang Russia ay pwedeng umatake sa US o sa anumang bansa na kung saan ang kanila pong mga armas ay gagamitin kontra Russia, na kung saan ang tinutukoy ng Pangulong Putin ay ang UK. Sabi din dito, tignan nyo, patuloy. Putin also threatens UK with a new ballistic missile as Ukraine war escalates. So kung inyong titignan, ang warn ni Pangulong Putin ay hindi lamang nagtatapos doon, kundi lalong-lalo na mayroon ding tinatawag nating pagbabanta na gagamitin niya ang isang makabagong ballistic missile kung hindi titigil ang UK. Sabi dito, Russian President Vladimir Putin threatened to strike the UK with a new ballistic missile after using the weapon to hit a target in Ukraine. Downing Street condemned Mr. Putin for further escalating the conflict by using ballistic missile with a range of several thousand kilometers against the city of Dnipro. Ayan, so kung ating titignan mayroong warning. Sa ibang anggulo naman, mga minamahal na mga kaibigan, ay atin namang tignan ang usap-usapan na ang Pangulong Trump ay kaya niyang patigilin at tapusin itong tinatawag nating Ukraine versus Russian war. Ito ang usap-usapan matapos ang pagkapanalo ng ni Donald Trump sa eleksyon sa US. Maraming nagsasabi na kung saan pag umupo na ang
Pangulong Trump sa kanyang upuan bilang presidente ng US ay kaya nitong tapusin na ang digmaan. Pero may mga haka-haka, mga minamahal na mga kaibigan, lalong-lalo na galing sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sinasabi niya may matinding posibilidad na ang Ukraine ay makakatanggap ng ultimate weapon para mapahinto or para talunin ang presidente ng Russia at ang kanyang mga sundalo. Okay, tignan natin ang sinasabi dito, mga minamahal na mga kaibigan. A deal could be done quietly and suddenly Ukraine becomes very powerful. Zelensky can say we have nuclear weapons and if you attack us, we will bomb Moscow. Ayan ang sinasabi ng Ukrainian President. Isang warning, isang paalala na kapag umatake naman ang Russia sa Ukraine, kanila itong aatakihin. So, sabi niya, it could be Trump's trump card. It could be reckless to give Ukraine nuclear weapons on one hand. Sabi niya, ito ay isang matinding desisyon na kung saan kung magbibigay ang US ng nuclear weapons, ito ay isang reckless ulit na desisyon na mas lalo pang magiging matindi ang labanan. Pero sabi niya, on the other hand, it could restore the balance. Posible nga naman, mga minamahal na mga kaibigan. It could restore balance of peace and power in the region. Kasi kung inyo pong titignan, matagal na ang away na ito at tinitignan na lamang ang tinatawag nating kung sino ang mas malakas. Kaya nga sa hapong ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay antabayanan ang mga susunod na mga revelasyon tungkol sa away o giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Muli po, magandang hapon sa ating lahat at mabuhay po tayo.